Sa magkakapatid na alitaptap, tanging si Dindo lang ang pundido. Ngunit sa gitna ng panunuya sa kanya, patutunayan ni Dindo na wala sa taglay na ilaw ang tunay na ningning ng isang alitaptap. Si Dindo Pundido, kwento at guhit ni Joe Mike Tejedu. Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin sa kislap ng mga alitaptap. Sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak ni na Don Fuego at Doña Luz. Ang panganay na si Silaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang flashlight naman ang diretsong ilaw ni Sinag. Sari-sari naman ang kulay ng kislap ni Kutitap. Dahil sa angking galing ng magkakapatid, pinananabigan ng lahat ang pagsilang sa bunso. Siguro maraming ilaw ang bunso, hula nila. O kaya'y umiilaw ang pakpak? Ngunit nagulat sila sa lumabas sa itlog. Isang alitaptap na walang kislap. Ay, wala siyang ilaw? Nagulat na sabi ni Silaw. Tatawagin ko siyang Dindo. Pahayag naman ni Don Fuego. Si Dindo Pundido? Tukso ni Sinag. Anong klaseng alitaptap yan? Tanong ni Kutitap. Siya ay katangi-tangi ring tulad ninyong magkakapatid. Sagot ni Doña Luz. Paglaki ni Dindo, labis niyang ikinahiya ang pagkapundido. Inay, espesyal din ba ako tulad ni na kuya at ate? Nag-aalalang tanong ni Dindo. Oo anak, espesyal tayong lahat. Ang kawalan mo ng ilaw ang nagpapabukod tangi sa'yo. Malambing na wika ni Doña Luz. At huwag kang mahiyang makihalo sa ibang alitaptap. Doon mo makikita ang iyong tunay na kislap. Payo naman ni Don Fuego. Kaya't sa sumunod na gabi, sinundan ni Dindo ang kanyang mga kapatid sa pag-asang mahanap ang kanyang sariling kislap. Kuya Silaw, gusto ko ring ilawan ang bahay ni Landong Langgam. Ani ni Dindo. Ang malakas kong ilaw lamang ang kayang magpaliwanag dito, sagot ni Silaw. Kay Sinag ka na lang manggulo. Kuya Sinag, tutulungan kita sa paghahanap sa kwintas ni Binibining Mariposa. Ika naman ni Dindo sa isa pa niyang kuya. Ilaw ko lang ang maaaring gumabay sa landas ng Binibining, sagot ni Sinag. Kay Kutitap ka mangulit. Ate Kutitap, gusto ko ring pasayahin ang salo-salo ng mga kitikiti. Wika ni Dindo. Huwag kang magulo. Tanging ilaw ko lang ang makulay at maganda para sa salo-salong ito. Mataray na sagot ni Kutitap. Paano ko kaya mahahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kanyang sarili. Nang makalayo na si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ni Kutitap. Saklolo! Agad na bumalik si Dindo sa kinaroroonan ng mga kapatid. Pero madilim na ang bahay ni Landong Langgam. Lilipad-lipad na si Binibining Mariposa, suot ang kanyang kwintas at tahimik na ang salo-salo ng mga kitikiti. Luminga-linga si Dindo at nakita niya ang isang higanting bote. Nakakulong dito ang kanyang mga kapatid. Napansin ni Dindo ang ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng malaking dahon. Lahat sila ay takot na takot. Walang gustong lumapit sa bote. Kung sila ang magtatangkang sumagip, tiyak na mahuhuli rin sila ng bata, ani Dindo sa sarili. Nagulat ang mga nagtatagong alitaptap nang lumapit si Dindo sa bote. Papel lang ang takip ng bote, kaya tinadyakan niya ito at hinila, binatak at sinipa. Isa-isang nakalaya ang mga kapatid ni Dindo. Patakbong lumapit ang bata upang hulihin silang muli. Ngunit may biglang lumitaw na hugis multong papalapit sa kanya.
Sa takot, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Tuwang-tuwa naman ang mga alitaptap na nasa hugis multo pa rin. Pinalibutan ng kanyang mga kapatid si Dindo. Maraming salamat, Dindo. Wika nila. Patawarin mo kami sa pagmamaliit namin sa iyo. Espesyal kang talaga. Sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag sa hardin para kay Dindo. At ng gabing iyon, natuklasan ni Dindo ang kanyang tunay na ningning.